Hello po, magandang gabi sa ating lahat muli at nagkatagpo-tagpo tayo uli sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa araw po ng linggo na ito. Ay pag-aaralan po natin yung anatomy of sin and temptation. Ano ba ibig sabihin ng anatomy? Ang anatomy po ay ginagamit po yan ng mga medical practitioner na pinag-aaralan nila yung katawan ng tao. Dinadissect nila ito at inaalam kung may sakit ba ito o wala. Sa mga estudyante naman ay inaaral ang bawat bahagi ng katawan ng tao. So yun po ang ating pag-aaral ngayon. The anatomy of sin. Ang Greek word po ng anatomy ay ito po tinatawag na anatome. Anatomy of sin and temptation. So mahalaga po yan na alamin natin ang bakit nagkakasala ang tao. Okay. Sabi po ng Genesis chapter 39 yung ating pong teksto. Ito po ay tungkol po sa pagtukso po ng asawa ni Potiphar doon kay Joseph. Gandang basahin natin. Ito pong sabi, at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang pagtataksil at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ano po yung kwento po ni Jose? Siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. Tapos naging pangalawa siyang pinakamataas na tao sa Ehipto. At bago po yun nangyari ay si Jose po ay inihulog pa sa balo ng kanyang mga kapatid. Yung kung aaralin po natin, may plano pala ang Diyos. Could you imagine? Inihulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Eksakto Walang damage yung kanyang katawan. Walang sira yung kanyang katawan. Tapos hanggang sa ipagbili siya ng kanyang mga kapatid. Ng plano pala ng Diyos ay magiging pangalawang tao siya sa buong Ehipto sapagkat magkakaroon ng mga matinding kagutuman. 7 taon, I think mga 7 taon na kagutuman sa kanilang lugar. Si Jose po ay pinauna na ng Diyos sa Ehipto, ng Diyos, para maging sasalba sa kagutuman ng kanyang pamilya. Okay, yun po ang kwento. At si Jose nga po ay naging makapangyarihan at halos lahat, sabi dito sa ating binasa, lahat sa kaharian sa bahay na iyon ay ipinagkatiwala kay Jose. Maliban sa kanyang asawa. Yung asawa ng hari. Sabi ni, araw-araw, ang kwento po, araw-araw ay tinutokso si Jose nung babae, asawa ng hari. At araw-araw naman tumatanggi si Jose. Yung babae po ay mapilit siyang tinutokso niya ang Jose. Pansinin po natin kaya ang topic po natin ay anatomy of sin or anatome sa Greek word po ay sapagkat ang kasalanan po sin comes from within. Ang kasalanan daw po galing daw po sa loob yan sa ating mga puso. Okay. Maaring makakuha natin yung gustong-gusto nating kasalanan, pero ay magdurusa naman tayo sa darating na mga panahon. Katulad ng ginawa ng babae kay Jose na ang kwento, maaari namang i-enjoy ni Jose ang lahat
Pero ang question dun, ang aralin po natin ngayon ay, you can enjoy sin. No? We can enjoy sin now, regret later. Pwede natin i-enjoy ang mga kasalanan ngayon. No? Magsawa tayo, magpakasasa, masarapan. No? Pero ang bunga niyan ay pagdurusa ho sa bandang huli. Kung si Jose po ay natokso doon sa asawa ho ng hari, ay malamang maipapatay ho si Jose. Pero hindi ho yung ginawa ni Jose. Kasi ho, sobrang napakaganda ho ng asawa ho ng hari. Sobrang napakaganda. No? Ayon sa history, no? Ang asawa ni Jose ay maraming nagkakagusto, pero si Jose talaga ang gustong-gusto. So maali namang i-enjoy yun ni Jose, yung kasalanan. Pero ang bunga niyon ay regret later. Maaari siyang ipapatay ng hari. The story of Joseph and wife of Potiphar. No, second, si Joseph has big temptation, no? Napakalaking temptation yung tukso. Imagine, no? Asawa ng hari. Kung ating bubulay-bulayin, lahat pinagkatiwala na kay Jose, no? Ng hari sa tahanang niyo, sa kaharian niyo, maliban sa kanyang asawa, no? Ng hari. Sabi ni Jose, hindi ko pwedeng gawin yan sa iyo, sa aking hari. Okay. Kaya nga, the story of Joseph and wife of Potiphar. Joseph has a big temptation. His position second to the king. Lahat ay pinagkatiwala sa kanya ng hari. Joseph knows the boundaries. Hindi niya pwedeng galawin yung asawa ni Potiphar. Mali ayon kay Joseph. Joseph has favor to God. Sabi rito alam ni Joseph yung kanyang boundaries, Sabi, lahat pinagkatiwala sa kanya maliban sa asawa, hindi niya pwedeng galawin yun. So alam niya yung kanyang boundaries. Sana ho sa ating mga buhay, pag gagawa tayo ng kasalanan, okay naman enjoy natin yung kasalanan Pero dapat alam mo yung boundaries mo, Okay. Baka yung kasalanan na yan ay ikakapahamak mo. Okay. Sabi po ng verse 9 and 10, tuloy po natin yung ating pagbasa, Sabi po rito, at ipinabahala niya sa akin, sabi ho ni Joseph, ang kausap niya rito, yung asawa ho ni Potiphar, at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo, na kanyang asawa. Hindi ko magagawa ang ganyang kataksilan sa pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Siguro ninyo, yung babae pa ho talaga yung sa salitang kanto ho ay atat na atat doon kay Jose. Okay, pero hindi siya pinapansin ni Jose, At matindi ho yung hamon. Araw-araw, daily, tinutokso. Kung si Jose po ay hindi niya alam yung kanyang boundaries, maaaring malaglag siya sa tukso at mapahamak siya at maaari siyang ipapatay ng hari. Yun po ang nangyari at naganap. So ano po yung teachings natin? Ang teachings po natin ay number 1 po, temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. Ang mga pagtuso raw po na ino-offer na ito ay temporary. Sandaling kaligayahan, pero po ay panghabang buhay na mga consequences sa buhay. Okay. Masarap talaga ang tukso, napakahirap. Si Didi Reyes po, may kanta siyang Hoy tukso,
layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso malabo yun Ang tukso everyday andyan Ang tukso maaari mo siyang i-grab at mag-enjoy ka. Dahil andyan lang siya araw-araw, madali lang siya makuha. But the question is, are you ready to face the consequences? Alam natin yung kwento po ni David, dahil sa kasalanan niyang ginawa sa asawa ni Urias, si Bathsheba, ginawa niya ito at sinipingan, Tapos po ay yung asawa ay iniligay pa sa front ng gera para mamatay na. Kaya alam niyo po, ang kasalanan niyan ay nanganganak yan, dumadami. Wala siyang tigil. Take note Ang tao po ay tinatawag siyang factory of sin. Bakit factory of sin? Kasi hindi siya nauubusan ng kasalanan. Palagi may ginagawang kasalanan ang tao. Walang ubos. Walang tigil. Anong purpose ng kasalanan sa buhay ng tao? Ang purpose niyan ay ilayo ka sa Diyos at mag-enjoy ka sa kasalanan. Hindi nyo ba napapansin, Yung ating topic ay the anatomy of sin. Dinadissect po natin, Kumbaga, ibig sabihin na parang ako naalala ko po nung inopera po ako ay yung binek po yung akin tiyan sa ospital. Yung unang mga bahagi pinakikita sa akin ng doktor Tapos kasi may anesthesia naman, di mo mararamdaman yun Pero nung biyak na, yung nilalabas na pala raw yung bituka ko ay kasi nalason yung aking bituka at almost patay na ako, mamamatay na ako. Pero nakasurvive pa rin Inugasan yung aking bituka. Lahat, sabi ko sa kwento ng mga doktor at nurse, sinugasan yung aking bituka dahil nalason po yung aking buong katawan. Dahil pumutok na yung aking gallbladder. So, ganun po yung dissect, Inaalam, hahanapin talaga yung pinaka-ugat na pinanggagalingan ng sakit. Tayo naman po, inahanap natin yung ugat at pinanggagalingan ng kasalanan. Sabi po ng awit 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear our prayer. Iniquity, ibig sabihin yung sin. Kung meron daw tayong pinakukundungan ng kasalanan, itinatago sa ating puso, ang Diyos ay hindi tutugon sa ating mga panalangin. Ang kwento po rito ay yung sin ang siyang nagiging obstacle, yung sin ang siyang nagiging hindrances sa lahat na ginagawa ng Diyos para luwalatiin niya, para luwalatiin ng tao ang Diyos. Yung sin ang obstacle. Yung sin, yung kasalanan ng tao ang hadlang, ang hindrance. Kaya nga, sin comes from within. Yung kasalanan nanggagaling sa loob natin. So ngayon ay dinadissect natin siya. Okay, Kaya sabi ko sa ating teaching ay, temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. Yes, okay naman. Pwede mong gawin yung kasalanan. But the question is, are you ready to face the consequences? You enjoy now, regret later. So, dapat handa ka dyan. Mahirap pong bigyan natin o lagi natin pinagbibigyan yung ating laman. Pag ayaw yan tumigil sa kasalanan, dahil anak ka ng Diyos, may consequences yan. Anong consequences kay David? Sabi ng Diyos, ng Biblia, ay mahahapak yung kanyang kaharian. Yung kanyang asawa ay sisipingan kahit sa katanghaliang tapat.
Si Dina at si Absalom na magkapatid, nirape ho ni Absalom tong si Dina ng kanyang kapatid. So tuloy-tuloy yung consequences ho, nahati. Okay, ganun po ang nangyari kay David. Ang tanong are you ready to face the consequences? Alam niyo po sa Biblia ho, meron pong sa Acts, no? Merong lumapit sa mga apostol at may nagsumbong, sabi ho nung nagsumbong sa mga apostol, meron ho sa ating kasamahan, isa yung kanilang asawa. Yung mag-ama, isa yung kanilang asawa. Share sila dun sa babae. Ano sabi ho ni Pablo? May mga pagano hindi gumagawa ng mga bagay na iyan. Dapat yan ilabas, parusahan sa labas. Ibig sabihin, alisin sa labas sa kapisanan ng mga mananampalataya. Kasi mananampalataya yung sinumbong eh. Itapon yun sa labas at mamatay para maligtas. Mamatay daw po yung katawan at maligtas yung espiritu. So, kaya ko to sinasabi sa inyo, maaaring pag ayaw natin tumigil sa kasalanan, maaaring danasin natin yung nangyari doon sa sinumbong kay Pablo na yung mag-ama, isa yung kanilang asawa. At sabi ni Pablo, may mga pagano hindi gumagawa ng mga bagay na yan. Itapon yan sa labas nang mamatay yung katawan at maligtas yung espiritu. So, sayang naman, no? Bata pa tayo, mamamatay na tayo dahil sa kasalanan. So, kaya nga you enjoy now sin, regret later. So, number 1 po, no, sa ating teaching po ay temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. Okay. Then, pangalawa, temptation takes away from God's favor and protection from Satan. Satan wants na alisin tayo sa pabor ng Diyos. Ang pagtukso raw po sa atin ay gustong alisin ng diablo ang mga pabor ng Diyos na ginagawad para sa atin. Alam nyo ba, sabi ng Biblia, no? We are God highly favor. Meron tayong pabor sa Diyos. No? Sabi pa nga ng Diyos yung mga bagay na kanyang sinimulan sa atin, tatapusin niya na ito. Ibig sabihin, nung ikaw ay nakakilala sa Diyos, na born again ka, patungo ka sa magandang buhay. Tatapusin niya ito ng Diyos. Tutuloy-tuloy niya ito. Ang pagpapala ay makakamtan natin palagi. Okay. So, temptation takes away from God's favor. Yung mga tukso raw daw po na dumarating sa ating buhay ay inaalis niyan yung pabor na tinatanggap natin sa Diyos. No? At yung mga protection na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hahayaan na tayo. Kahit nyo sabi ni Pablo, lupit, ibigay yan kay Satanas, sabi. Yun ang term sa Acts chapter 5 yun, if I'm not mistaken, no? Ibigay yan kay Satanas. Nang mamatay ang katawan, maligtas yung espiritu. So, mabigat, Satan wants o nais ng diablo na alisin tayo sa pabor ng Diyos. Okay, no? So, okay lang. Enjoy sin. And handa ka naman yata na harapin ang mga consequences nito. So, unti-unti dinadissect natin na ang kasalanan. Sin comes from within. Sometimes pinagbibintangan natin ng diablo na lagi tayong tinutokso, lagi tayong ginagawa ng kasalanan. No. Hindi yan kagagawa ng diablo. Hindi ko po kinakampihan si Satanas. So, sabi ho ng ating binasa, 66 verse 18 ng awit, yung kasalanan mula sa puso. Comes from within. So, ikaw ang gumagawa ng kasalanan sa buhay mo, hindi ang sino paman. No? Ang tao raw po ay factory siya ng kasalanan. Hindi siya nauubusan. Alam niyo ba yung factory? Pag may sinabi hong factory ng damit, gawaan ho ng damit yun. Gawaan ho ng mga tela o mga pa. Pag sinabing factory,
Halimbawa, gawain papel, ano? Gawaan ng papel. Ang tao raw po, factory siya ng kasalanan. Bakit? Hindi siya nauubusan ng kasalanan eh. Yan ang tao. Ang tao depraved siya. May depravity siya. Kaya nga may Biblia, kaya nga may Diyos, para ho tayo ay magkaroon ng kaligtasan at may ugnay natin yung ating mga sarili sa Diyos. The story of the Bible from Genesis to Revelation is the story of human for her redemption. Ang kasaysayan daw po ng Biblia mula Genesis hanggang Kapahayagan ay kasaysayan po ito ng ating pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. So, ulitin ko po, no? What is temptation? Temptation takes away from God's favor and protection. Satan wants na alisin niya, gusto niya, no? Naalisin niya ang mga pabor ng Diyos mula sa atin. Okay, pangatlo, temptation makes poison taste sweet. Temptation always present poison or pleasurable. Ang mga tukso raw po ay para siyang lason, no? Sa panlasa ay matamis, masarap, nakakainganyo. Temptation always present poison and pleasurable. No? Ang mga pagtukso raw sa kasalanan ay pinipresent nito na ito ay lason, pero mag-i-enjoy ka. Mag-i-enjoy ka sa kasalanan, no? Mapipil mo yan, daman-daman mo. Di ba pag may nagwagawa ka ng kasalanan, di ba enjoy na enjoy ka? Okay. So, where sin comes from? Ang kasalanan, sabi po ng ating pagdadissect sa anatomy of sin, ang kasalanan comes from within. So, kailangan mong i-dissect. So, gaya ng kwento ko sa inyo kanina, dinissect ho ng mga doktor yung aking bituka, yung aking tiyan. Inilabas po yung aking bituka, hinugasan dahil nalalason siya. At nakita yung aking gallbladder ay punong-puno na siya ng bato, ang tawag doon, bato. At yun po ang inalis. Kaya yung aking bituka ay duktong na ho siya. So, nakasurvive ako sa kamatayan. Ganyan din po ang kasalanan. Kung hindi natin ito i-dissect, hindi natin aalamin kung ano ang gawa ng kasalanan sa buhay ng tao, malulublob ka sa kasalanan. Until such time, hindi mo na may enjoy na ang buhay pala sa Diyos ay mas masaya kaysa sa kasalanan. No? So, okay lang na enjoy now, but regret later. So, anong application po natin? Escape from temporary pleasure. No? Bakit po yung mga sinihan, may mga fire exits siya, no? Mga building may mga fire exits siya. No? Ang maraming establishment ay may mga fire exit. Alam niyo po, ang kasalanan ay may fire exit din. Tiyatawag. Pwede natin itong takbuhan. Pwede natin itong takasan. Pwede natin itong hindi tanggapin. Gaya po ng ginawa ni Joseph. No? Tinakbuhan niya ang kasalanan. Ayaw niya na mapahamak siya sa kasalanan, sa panunuksong araw-araw na ginagawa ng asawa ni Potiphar. No, araw-araw ho yun, tinutokso siya. Yun po ang asawa ni Potiphar. So, kailangan nating tumakas, kailangan nating takasan ang mga temporary pleasure. Yung pansamantalang kaligayahan, pansamantalang kasarapan. Kailangan nating tumakas, no?
takbo tayo doon sa fire exit, sa daan patungo sa pagtakas sa kasalanan. Yun pong ibig sabihin ng fire exit. Kaya nga mga building, mga sinihan, may mga design sila na mayroong fire exit. Ganon din po ang buhay ng tao. Dinesign niya ng Diyos para kaya mong tumakas sa kasalanan. Kaya mo yan dahil si Kristo ay nasa iyo. No. Yun po ang ibig sabihin ng anatomy of sin. You need to dissect ng iyong kasalanan. Alamin mo siya, no? Saan ba galing ang kasalanan? Hindi yan galing sa Diablo, hindi yan galing ka sa Satanas, hindi yan galing kanino. Galing yan mismo sa loob ng iyong katawan. From your heart. Comes from within of your heart. Diyan galing ang kasalanan. Okay, hindi siya nauubos, no? Okay. So, kaya nating takasan. Huwag nating i-enjoy ang kasalanan sa ating buhay. Kaya mo yung takasan. Use the fire exit. Okay. Sa ating application po, pangalawa, endure suffering under God's favor. Focus on consequences. Pwede tayong manatili sa mga pagdurusa na nasa ilalim naman tayo ng pabor ng Diyos. At makaka-focus tayo sa mga ibig sabihin ng consequences dito naman mula sa Diyos, no? Nagtitiis tayo na wag natin danasin ang kasarapan o mga tukso ng buhay. Kaya nating tiisin 'yan. Kaya nating mag-suffer. Na tayo raw ay naroon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo po ay nagpapasako sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, kaya ho nating labanan ang kasalanan. No? Because we have favor from God. We have highly favor from God. Iingatan ho tayo ng Diyos. So, okay. Then, pangatlo po, enjoy life within the boundaries of God. Sabi po ng verse 23, basahin po natin, okay. Sabi po ng verse 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Kasi ninyo, yung hari halos wala na siyang ginagawa. Pinagkatiwala na kay Jose lahat. Ang lahat ng mga bagay. So ini-enjoy ho ni Jose yung favor ng Diyos. Yung favor niya, yung natatanggap niyang pabor mula sa hari. Ini-enjoy yun ni Jose. No. Palagay niyo po kung in-enjoy ni Jose yung tanggapin niya yung mga pang-araw-araw na tukso ng asawa ho ni Potiphar, ng hari. Palagay niyo ba hindi dadanas ng consequences si Jose? Dadanas siya pag nagpatokso siya, no? Maaari siyang ipapatay. Gaya nga po ng kinuwento ko sa inyo kanina, yung mag-ama, isa ang kanilang asawa sa Acts chapter 5. Sabi ni Pablo, may mga pagano hindi gumagawa ng mga bagay na yan. Itapon niya sa labas, ibigay siya kay Satanas, nang mamatay ang katawan at maligtas ang espiritu. Sige, ayaw natin itigil ang ating kasalanan. It's up to you, brother, sister. Hindi mo na ma-enjoy yan eh. Kaya lang, hindi mo alam, baka ayaw mong tumigil sa kasalanan, ay dumating ka sa kamatayan. Baka yun ang consequences mong harapin.